Adto sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo o atong basahon ug balik atong patukuranan sa mensahe nining kabuntagon na sa Jeremiah 3:19 to 25. Jeremiah 3:19 to 25 akong basahon sa New King James nga version. And by the way, natay CE sa likod para sa mga gagmayng bata. But I said, how can I put you among the children and give you a pleasant land, a beautiful heritage of the host of nations? And I said, you shall call me my father and not turn away from me. Surely as a wife treacherously departs from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel, says the Lord. A voice was heard on the desolate heights, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way. They have forgotten the Lord their God. Return, you backsliding children, and I will heal your backslidings. Indeed, we do come to you, for you are the Lord our God. Truly, in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. Truly, in the Lord our God is the salvation of Israel. For shame has devoured the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. We lie down in our shame, and our reproach covers us. For we have sinned against the Lord our God, we and our fathers, from our youth even to this day. And we have not obeyed the voice of the Lord our God. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this beautiful morning. We thank you for bringing us here ining mong balay alampuanan. Salamat usab sa pribilehiyo kami makapanglagad kanimo, kami makasimba kanimo, magdaig kanimo, ug niining kahigayunan karon kami makatuon sa imong mga pulong. Hinaot ikaw magtudlo karon sa imong mga pulong nga kanamo. Ikaw unta mag-abli sa among salabutan. Ikaw unta magapanalangin kanamo, magahatag ng itong kaalam ug dugang pagsabot aron amo kining masabtan sa yano lamang nga paagi. Tabangin isab kami sa padayon sa pagsangyaw sa imong pulong sa kamatuoran, even beyond our borders, Lord God. And may you be glorified in our midst, Lord. May your name be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Although election ugma, wala lang ko pili o lahi nga topic, and I decided to continue to the nining atong pagtuon tungod kay importante o why laing importante kaysa kalag sa tao. And now, our topic, God's call to repentance. O dinhi, atong makita ang kasing-kasing sa Dios, loyo pa man sa pagkagahig-o sa mga katawhan sa Israel ug Huda, loyo pa man sa kasakit nga gibati sa Ginoo sa Dios nga sama siya sa bana nga gibiyaan sa iyang asawa, nga ang iyang asawa wala lang mukuyog og lain kundi nahimo pag yung prostitute, but still God is open for His people and inviting His people to come back to Him. Ug mao ni karon sa verses 19 to 20 gipakita ang longing sa amahan. Ug mao kining ang tawag sa paghinulsol. Unsa na lang gyud ka mahigugmao ng Dios ug unsa na lang gyud ang heartbreak nga iyang gibati tungod kay ang iyang mga katawhan, God as the creator God, nag-create og humans, wa man mo ila niya ingon nga creator, ingon nga Dios, and it breaks his heart. And here we can see his longing. O primarily ang Dios nakigstorya niini ngadto sa mga Israel. It's either a rhetorical question nga ang Dios nakigstorya siyang kaugalingon ug siya ra pod nagtubag, or nakigstorya siya sa Israel ang mga unfaithful
nga mga katawhan niya, but He's still willing to accept them. O iyang gipahinumduman kining mga katawhan sa iyang desire to bless them. My plan for you, beloved nation or people, tagaan tamog inheritance, land that is beautiful, nga way makatupong nga laing mga nasod nga land. Let's go to verse 19 and 20. Ug mao ni ang longing sa amahan, mao ni ang tawag sa paghinulsol sa Israel ug sa Judah. But I said, this is God speaking, either to himself or to Israel. How can I put you among the children and give you a pleasant land? Sao man ako? Pagbutang kanimo taliwala sa mga anak, o paghatag kanimo sa yuta nga kailibgon. A land that is not just pleasant, but the most beautiful in the land throughout the world. Usa ka maayong panulundon, an inheritance. Gusto sa Diyos, morning desire sa Diyos, I would like to bless you. Abundantly bless you. Panalangin, nga dili sama sa panalangin sa ubang nasod. Lahi ang akong gusto untang ipanalangin sa inyo, nga dili matupngan sa ubang nasod. And it's not just land, but here, Ginoo nagiplano sa nasod sa Israel, ug mao niyang desire. Mao gyud ni ang tinguha sa Dios, sukad pagyud sa una ang pagpanalangin sa tao. Kinatibukan, and then He chose a nation. Magpailakos kalibutan, pinaginas sa nasod, o gipili niya ang Israel. Imbis si Adam ug si Eve, hagbong man, nagipili niyang nasod, you will be my nation, you will proclaim my name throughout the world. I will bless you. Sadly, ang nahitabo, nagsama ni Adam ug ni Eve, at ng Israel, ning forsake sa tinuod nga Dios. And it breaks God's heart. God was heartbroken. Nasinati na niya ang kaayo sa Dios, mga milagro nga gikan sa Dios, yet these people, gipalabon gihapon nila ang ilang kaugalingon, ang ilang gusto, og ning salikway sa tinuod nga Dios, ug mao ning luyo pa man, naghinomdom ang Dios, og wala gihapon siya magbiya, og iyang gipahinomduman ng Israel, this is my desire for you. I want to bless you. I want to give you an inheritance. A beautiful inheritance. Kabilin. Nga di matupngan sa ubang nasod. You see? God will set up His kingdom in Israel. Why makatupong nga laing nasod ana? Ay grabe na ka privilege ug honor. Mingon ang hari sa mga hari, diha akong magtukod sa kong gingharian, diha nang yutaa. It's a great privilege and honor. Nya, kung baga, dool sila sa luwag, mas dool unta sila sa luwag. Dool. But sadly, they disobeyed God. That's why nakasinati sila og pagbiya sa Dios. God abandoned them for thousands of years. And that is why hangtod karon gubot gihapon anang sura hangtod karon. Palestine is Philistines. See? Karaan nilang kaaway. It's not just 50 years ang ilang kagubot. 50 years ago lang ilang kagubot. Biblical times pa na nila nga kagubot nga pagpanagbangi. Palestine, old name is Philistines. Kinsa may nailahan nga Filistihanon? Goliath is a Philistine, katong gibuntog ni David. Biblical times pa na ang ilang war. Tungod kay wa man sila motuo sa Dios nga puuha lagi nang nagpalibot nga nasod. Ayaw mo pagki-covenant with them. Ningabot man sa point nga ning tuo sila maluoy kanamo himuan lang ming mga slaves. Yeah, gihimo nilang slaves. Mana hantod karon gubot gihapon. Samot na nga ning biya sila sa Dios. Nawagtang Israel, hangtod nawagtang gihapon ng Judah, 1948 lang na restore ang nasod sa Israel. But God
has an eternal covenant. Sa Ezekiel last Sunday, God has an eternal covenant with Israel. You see, that is why Israel will remain, because God has an eternal covenant with them. The church, dili ang nag-fulfill sa Israel, dili ang nagpuli sa Israel, because God's covenant with Israel is eternal. It cannot be changed. Nailahi nga plano. But here we can see God is still longing even today. Panahon pa ni Jeremiah, but gipakita sa Dios, I'm longing for you. Unsao man ako paghatag ninyo sa land, unsao man ako nga ma-restore mo sa land, unsao man ako nga mapanalanginan mo. Ang Dios ra pud nagtubag. Ang Dios ra pud nagtubag kay mo ni gusto niya masabtan not just sa nasod sa Israel, but to the people throughout the world, the same principle. Unsa man para maangko nato ang panalangin sa Dios. This is God's answer. He answered His own question. And I said, you shall call me my Father and not turn away from me. See? Tawga siya, ilha siya, akong amahan. Ab. Kung sa mo nang gikana ng word Abba, Father, Ab. Father, my Father, not just Father, but my Father. I said, you shall call me my Father. But pasabot sa mga Israelites, forsake the gods that you serve. Ako ang ilha. O it's balik sa relasyon kung but pasabot pa. Have a relationship with me. An intimate relationship. It's not just acknowledge me as God. Pakigrelasyon nako ingon nga amahan. Let me be your Father. Acknowledge me as your protector, as your provider. Be my son. And give me your love. This kind of love. Loving relationship. Let's have this relationship. See? Do not forsake me, but call me my Father. Unsay desire si ang longing, ang kasing-kasing sa Dios. Gusto siya panalangin, pakigrelasyon niya, pakigdugtong niya. Di lang, walang siya maingon, tawag ako nga Dios. But ilha ko nga imong amahan. Your source, your author of life, your protector, your giver, your provider. My Father. It calls, have an intimate relationship with me. Not just a relationship nga head knowledge. Not just acknowledge nga kutob lang sa, ikaw, Diyos bitaw ka, tinuod. Pero wala sa pagkinabuhi. Ang kuna nga siya imong amahan. But pasabot, imo gid siyang sundon, imo siyang respetuan, imo siyang pasidunggan, tahuron, ingon nga imong amahan. See? It's not just head knowledge, Diyos bitaw ka, ikaw bitaw magbubuhat niya. Magkinabuhi, way respeto sa Diyos, magkinabuhi, gribildi, nagsukwahi. God's desire. You see? Nini, ang kasing-kasing sa Diyos. Dili gusto ang Diyos nga distance siya. Sa Old Testament, tingali majority because wala pa man si Kristo, dili pa man to age of grace, makita nato nga grabe ang justice o ang righteousness gipairal gyud sa Dios nining Old Testament times. Pero sa New Testament times, na age of grace, morning puno kayo sa grace, grabe kayong pasensya sa Dios. But even sa Old Testament times, God's grace, God's love, makita gihapon. I desire to bless you. That is my longing. That's why, balik nako, call me my Father. The same longing sa Dios sa Israel, mo gihapon ang iyang pangandoy sa tao sa kalibutan asaman. Sa kalibutan, nagpuyo ang tao. Tawga og ilha siya nga imong amahan. Og ayaw pag-ila og laing Dios. In the case of Israel,
But pasabot, repent, Israel. Ayaw na ila nga kadtong na inyong gihimuag altar sa bukid, mo to inyong Dios, mo to inyong Creator. Kasi naaman sila Diyos nga katong gitawag nila Grak mo ilang father, naaman sila God of fertility or goddess of fertility. Dingon ang Dios, no. Dili nang kanang goddess of fertility mo ay inyong amahan mo inyong Dios. Call me my father, I am your father. Then call me, then act like it. Don't worship that, don't acknowledge nga kaning inyong gihimong Dios morning goddess of fertility ninyo, God of fertility ninyo. No. And then, do not turn away from me. Ayaw nagbiya na ako. Pagpabili na ako. Ayaw na magpangalagad og laing Dios. Ayaw na mag-alagad og pagsalig, og salig, og laing paagi nga madugtong mo sa Dios. Sa ako alang. See? Wa may laing tinuod nga Dios siya raman. Og siya ra gyud ang gustong simbahon. Sa case sa Israel, they are very idolatrous. Daghan sila mga Diyos nga gisimba. Og morning para maangkon sa Israel kining inheritance nga gisaad sa ilaha. They will just acknowledge God as their father, not just God but will remain serving, remain makipagrelasyon sa Dios, mga lagad sa Dios, og dili mga lagad og laing Dios. And the same way for us. The same way sa ato, the same principle sa dili Hudiyo. Ilha ang Dios nga imong amahan. Pakigrelasyon, pagbaton og relasyon sa Dios, pagpakigdugtong sa Dios. Ang kuna siya nga imong Ginoo manluluwas. Then remain. Do not forsake Him. Manay but pasabot yan ng my Father. I-recognize ang iyang authority over you. Submit sa iyang kabubuton. See? If you call Him my Father, then kung unsa iyang kabubuton, mo imong sundon, mo imong tumanon. Dili ang gusto sa imong kaugalingon. Pag ingon niya, call me my Father, then submit to my authority. It means to love Him and obey His commands. When we call God my Father, we are entering into a close and personal relationship with Him. We are becoming His children. And as His children, kung kita mo angkon nga siya atong amahan, kita adunay katungod, makapanunod sa iyang gisaad nga kabilin. You see? Naay mga saad ang Dios sa Israel, napoy gisaad ang Dios sa magtutuo, inheritance. Og tungod kay we are given the authority to become sons of God, you see? To those who believe in His name, John 1:12, ang tanan nga ning believe ni Christ, gitagaag authority to become sons of God. So, pasabot niya na, sons na gani ka na nakay authority mo claim, mo receive sa inheritance. Your inheritance is secured. Kung anak na ka sa Diyos, sigurado ang imong kabilin. Naakay kabilin nga walay katapusan eternal. O gigarantiya sa the Holy Spirit is the first guarantee and is the guarantor of this inheritance. Sa case sa Israel, this land, pleasant land, dili matupngan sa laing nasod. Kung ang nation mo call na Father, i-restore ang Israel, ang glory nga gusto sa Dios niya na nasura. O ang desire sa Ginoo, dili lang
momentary acknowledgement sa fatherhood. Ninga man siya, do not turn away from me. Kundi, pabilin jud ka sa relasyon. Stay close. Abide. Another word for that, pagpabilin. Diha sa Diyos, diha sa Ginoo. Mo na ang gusto sa Diyos. Panalanginan yang mga katawhan. Pero dili na mo ay nahitabo, sadly, sa history sa Israel. You see, ang Ginoo, morning description niya sa Israel. Verse 20, surely as a wife, sa pagkatinuod, ingon nga ang usa ka maluibon nga, sama sila sa usa ka maluibon nga asawa. Imbiya siyang bana. Mo bitaw na ingon ang Ginoo nga, and do not turn away from me. Ayaw nagbiya na ako. Kay karon kamo, mao man kini karon kamo, sama man kamo sa asawa nga gibiyaan inyong bana. Unya, di lang nakig-partner mag-usa, daghan pagid yung partner, daghang Dios pagid ang inyong gisimba gialagaran. That is why na verse 19, do not turn away from me, kay ingon ani man mo karon. So you have dealt treacherously with me. Nagluib man mo kanako. Nagmaluibon man kamo. Para mapanalanginan mo, ayaw na ko ninyo biyai. Kay sa pagkakaron, ingon ani mo, verse 20 mo. Ning biya mo nako, nagmaluibon mo nako, nakigpartner mo, daghan pagyud nga Dios, inyong gisimba, inyong gialagaran, inyong giila, inyong gisaligan. See? Gusto gid ang Dios makigrelasyon sa mga taga-Israel ug sa tibok kalibutan. Now, ang gusto sa Dios nga relasyon, sama nining husband ug wife, committed yun, magpabilin, remain steadfast. Unya, sama pod sa pamilya, anak, nga panalanginan, makaangkon og kabilin, na ay inheritance, tagaan og inheritance. Sadly, ang Israel sama sa prodigal son, ning biya sa iyang amahan, walda sa inheritance. Although man mawagtang ang iyang pagkaanak, atong makita ang kasubo sa amahan ug ang kasing-kasing sa amahan nagpaabot kanus amang kamubalik anak. Ug Israel kanus amang kamubalik, gusto kong mo panalangin ninyo. Ma-restore, if you can remember the prodigal son, si Luke, the same. And so, our question today, unsa man ang inyong response diha sa longing sa Dios, sa tawag sa paghinulsol. Kung aduna pa man kita gisaligan nga pamaagi, aron kita madugtong sa Dios nga dili pinaagi ni Kristo, then maghinulsol. Samtang ang iyang kaluoy, ang iyang grasya available pa, atong i-grab ang opportunity ug magpaubos sa Dios. Dili unta nato pagahion ng atong kasing-kasing ug magpaabot sa silot o sa disiplina sa Dios. Kay tingali atong makit-an ang atong kaugalingon nga gibiyaan na sa Dios. And as we learned sa case sa Israel, it's not just a difficult position, it's a miserable life kung ang Diyos na'y mo abandon ka nato. Kung kita ang biyaan sa Diyos, what a miserable life. Greatly exemplified by Israel. See? While His mercy and grace is available, repent. Ug balik sa Ginoo. Ug imong maangkon ang iyang saad nga panalangin. Ug mao ni karon sa sunod nga mga verses 21 to 25, ang proper response, proper answer sa longing sa Ginoo. Acknowledge our sin and waywardness and acknowledge God. Mao ni saktong response sa longing sa Dios sa tawag sa repentance. Ang sala makahimo gyud sa atong kinabuhi nga pait.
ang sala mo'y makapait sa atong kinabuhi. Kasi ang Dios dili gusto nga magkalisod unta ang tao. Ang Dios gusto gyud magpanalangin sa tao, pero ang sala mo'y makapahimong pait sa atong kinabuhi. Si pinagi sa pagkahagbong ni Adam ug Eve, ang tao maghago na para makakaon, magpasingot na, and then maluya pa gyud ang lawas. So wala pa sila makasala, di man sila maluya, di sila maghago. Pagkahagbong ni Adam ug Eve, nagsugod ang deterioration sa lawas, sa personality. Ang earth na anay mga sagbot nga manurok, nga mo-consume sad sa nutrients, aside sa imong gitanom, na anay kompetensya ang imong itanom. Morning, ang sala mooy pinakauyukang problema sa tao. Dili ang pagkakuwang sa edukasyon, dili gobyerno, although makadugang na sila, pero sala gyud mo'y pinakauyukang problema sa tao. And only God can answer and give the solution ni anang sin, nining sin sa tao. Now, kung ang anak mubiya sa iyang amahan, mawagtang sa protection sa amahan, kay nagrebelde para sa prodigal son, lisod ang kinabuhi. Tingali permero, hayahay pa, pero maabot ra gyud ang panahon, pait ang kinabuhi. O morning na sinati sa Israel. Verse 21, it's either a prophecy, pag-abot na niya sa pagka-realize sa Israel, nga sila naghinulsol. A voice was heard on the desolate heights, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way, they have forgotten the Lord their God. Nag-goal na sila, naghilak na sila, tungod sa kapait sa ilang kinabuhi. It's either, naiduha ka pagsabot ni ang unsa, probably it's a prophecy sa panahon nga naka-realize ng Israel sa ilang sayop. Napay usa nagingon nga morning effect sa sin. It's either it's the effect of sin, makapahimong pait sa kinabuhi. Now, some think it's the beginning of Israel's repentance. Tingali, ang question lang nila, tungod kay nganong didto man sila sa desolate heights. Nagampo nga liupo, nga igpasaylo sa Ginoo. Nangadto gihapon sila sa ilang mga altar nga habo didto sa bukid, didto sila nagpagawas sa ilang kasubo, sa ilang pagbakho. Nakarealize sila nga pait ang ilang kinabuhi tungod kay ilang gisalikway, ilang gikalimtan ang ilang Dios, ang Ginoo nga Dios. So there are two ways. It's either naganto silang kinabuhi sa kapait tungod sa ilang sala, or maaning panahon is a prophecy nga nakarealize ng Israel. But either way, it is clear nga ang sala mo'y makapahimong pait sa kinabuhi sa tao. You see? Naghilak sila, nagbakho sila, nakarealize sila, unsa kalisod ang kinabuhi. Nga ilang gibiyaan, ilang gikalimtan, ang Ginoo nga ilang Dios. They are nagkalisod, gubot, tungod kay ilang gibiyaan ang ilang Dios. The cause sa ilang weeping, kay pait ang ilang kinabuhi. Nay nagingon, dili tingali ni tinuod nga paghinulsol pa, ang tinuod nga paghinulsol na nas verse 22, kay dinhi naghinulsol sila didto man sa ilang mga altar sa habog nga mga bukid.
Didto man sila nag-cry. Didto man sila naghilak ng liupo ang mga anak sa Israel sa ilang mga altar na tuwa sa habog sa bukid. But one thing is clear, sin makes life miserable. Tungod kay ang Dios di gyud makapanalangin sa tao nagkinabuhi diha sa pagpakasala, labi na ni anang ning salikway sa Dios. Ang pagpadayon o kinabuhi sa pagpakasala, pagpakita nga imong gisalikway ang Dios, nagpakita ka nga wa ka magtuo sa Dios, wa ka mosunod sa Dios, wa ka mo-obey sa Dios. That is why God is calling, verse 19, "Call me my Father. Do not disobey me. Submit to my authority, acknowledge my authority over you." Morning picture ni anang godless society, despair, miserable life, pagantos, I cry sa heart. Oh, that is why ang Jeremiah is still relevant sa atong kalibutan karon, sa atong age karon. Their society, their culture, nakalimot na ang ilang generation, kalimot na sa Dios o gikalimtan nila ang Dios. Kaning generation. Kaysa last, our fathers, og sila from their youth, mo na ilang gibuhat. See? A generation nagperpetuate niini nga pagkalimot sa Dios. Karon, mao gihapon nga generation. Hilabihan ang generation karon, nagpaila. Mas baga ang tao nga wala mag-ila og Dios. Nagkinabuhi nga dili gyud mo'y design sa Dios. Magbuot gyud silang kaugalingon. Mao ning daghay pagantos niining kalibutan karon ug ang Dios dili makapanalangin sa tao tungod kay magdumili man ang tao gila kaniya. See? Ang tao nga gibandon sa Dios, weeping. Ang tao nga giabandon sa Dios, hilak, kalisod ang kinabuhi. At luyo pa man ni ana, kita gihapon nato nga ang Dios nagbalik-balik yun in town sa pag-invite. Jeremiah may be a book of judgments, but clear usab ang Ginoo ang Dios nga nagpadayon, nagsigi og invite, nagpakita sa iyang grace. You see? From verse 12 pa lang, chapter 3 gihapon, verse 12, "Go and proclaim these words, return." It's sa other translation, not backsliding, but faithless Israel. Kasi wa na gyud sila tuo pagtuo sa Dios. You see, that's God's grace. Return. Ingon ana man inyong kahimtang karon, pero sige lang, balik. Then verse 14, return, faithless children. Balik-balik ang Dios ug invite gihapon. He's inviting, He's the only God that is inviting, "Call me my Father." Verse 22, return, you backsliding children, faithless, the same. Return, you faithless children, and I will heal your backslidings. God's grace. He will accept you, whatever your past, as long as you will return. See? Bisan pag matup nga nimo ang Israel sa pagkadaotan, nagpabilin gihapon ang invitation sa Dios. Balik sa Dios. Ang Dios mo accept. Even though unfaithful ang iyang mga katawhan, ang Dios faithful gihapon nga mo accept kung kining mga tawhana mubalik lang. Sama sa prodigal son. Nagpabilin ang longing sa amahan nga mubalik ang iyang anak.
O nga, bisan paglayo pa ang iyang anak, nakita niya nga nagpadulong, nagbalik, iyag yung gisugat. Mauni ang atong Dios. Basta mubalik lang taniya iya tang dawaton. O ang gospel, diha sa New Testament, napuno pod og invitation gihapon. Come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Daghan gihapoy mga invitation diha nga come. Come to Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. That's God's grace. Now, how will you respond to God's invitation? Pag hinaot ko, manundog kita sa Israel, kay mao ni ang best answer. Verse 22, tumoy, ug morning answer nila. This is a prophecy sa future. Morning nakarealize na sila. Indeed, we do come to you, for you are the Lord our God. And if you will take note, the Lord our God, kaupat gibalik-balik. Verse 22, 23, ug 25, kaupat. The importance of acknowledging who God is. Ang paghinulsol sa Israel usa ka maayong example para kanato. Og dinhi gihanay gibutang unsa may contents niining paghinulsol. Kung ang Ginoo nag-invite ka nato paghinulsol na, kung naamay ning abot sa atong kinabuhi nga paghinulsol na, ang saktog yung tubag niya na dili maybe pwede ako sang hunaon, pwede magpatabang kog laing tao. Kung ning abot sa imong kinabuhi ang mensahe sa Dios nga balik nako, morning saktong tubag, indeed we do come to you, for you are the Lord our God. Ang prayer dinhi sa Israel, usa ka model na ining tinuod nga pag hinulsol, pag-repent, starting na ining ends of verse 22. 23, truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. You see? Dili tinuod ang kaluwasan nga among gipaabot nga naa sa mga bungtod nga altar among pagsimba. Ilang giangkon, ang ilang pag-worship sa ilang altar nga nasa bukid, di gina tinuod nga kaluwasan. Now acknowledge asa raman ang kaluwasan. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel. The true source of salvation, true salvation, is only the Lord our God, not on any altars above the hills. For shame has devoured the labor of fathers from the youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. You see, verse 24, part sa ilang sacrifice, ilang gihalad sa ilang gods, ilang kahayupan, apil na ilang mga anak. Verse 7, chapter 7, we'll go to this. It's very hard. Ilang anak, ilang gihalad sa ilang Diyos. And when we say halad, blood offering. 25, we lie down in our shame and our reproach covers us, for we have sinned against the Lord. This is a model repentance for us. O, gatong tagsa-tagsaon. First, prayer recognizes who God is. Ang tinuod nga repentance, magsugod niya ng pagkumpisal nga ang Diyos, Diyos gyud. Morning verse 22. Let's go back to verse 22. Oops. Indeed, we do come to you, for you are the Lord our God. Sa atong paghinulsol, kung kita maghinulsol, unahon yun nato, og ila, kumpisal, kinsa ang Diyos, nga siya Diyos gyud. Atong dawaton, atong i-admit, although obvious man na, pero importante, labi na sa kaso sa Israel, kay mao na ang ilang problema. Sa ila nagpaila ang Diyos, pero sila wa mo ila sa Diyos. Even if it's obvious, we should acknowledge God, who God is. The Lord our God. See?
Si Jehovah, among Dios. Lord our God, that's important. Kaupat gibalik-balik diha. Nag-stress, nag-emphasize sa Dios sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagkadungganon, sa iyang pagkamatarong, sa iyang pagka-Dios. Ang repentance nag-testify nga ang Ginoo Dios, the Lord is God. Kung magrepent ka, kung maghinulsol ka, imong ilhon kinsa ang Dios. At the same time, ang paagi, ang imong language nga gigamit, personal. Lord, our God, imong giangkon, kinsa ang Dios. It's not just the Lord God, but you have a relationship with this God. Imong giangkon, our God. Nadugtong ka, nakay relasyon na ini nga Dios. Wa lang nimo gilakin sa siya, imong giangkon siya sa imong kinabuhi. You have a personal relationship with this God. Imong giangkon nga imong Dios, that you belong to Him and that He belongs to you. Kaning confession nag-restore niya ng intimacy nga na-broken tungod sa sin. See, tungod sa sala, mabungkag ang fellowship, maputol ang inyong kasuod. O kung ikaw maghinulsol, balika ang kasuod o ibalik sa Diyos ang kasuod. Mo nang imang kunon, my God, our God, my Father. Another part, sa pag-recognize sa Diyos nga mao nga i-recognize siya og sa iyaha lang ang kaluwasan. See, verse 23. They acknowledge nga naara gyud sa Ginoo, naara gyud sa Dios ang tinuod nga kaluwasan. Ang ilang pag-worship sa hills dito sa ilang altar sa mga bungtod, dili to tinuod makahatag nilag kaluwasan. You see, while they worship in the hills, samtang dito sila, they believe mo to'y makahatag nilag freedom, mo to'y makahatag nilag salvation, mo to'y makadugtong nila sa Diyos, mo to'y maka-forgive nila, mo to'y maka-please sa God. But they realize this time, ang tinuod nga kaluwasan naara diha sa Diyos. And this is part of acknowledging who God is. Siya lang ang adunay. Siya lang ang makahatag niining tinuod nga kaluwasan. Dili sa nagkalain-laing altar, dili sa nagkalain-laing seremonyas. Sa Diyos lang ang kaluwasan makaplagan. Diha sa Ginoo, the Lord our God. Again, in the Lord our God is the salvation of Israel. It's important for Israel as a nation to claim the Lord their God as their God para sa ilang kaluwasan. Sa ato gihapon, the same principle. He is the true Savior. Huwag laing makaluwas sa tao. Don't just acknowledge Him and His authority over your lives as God, but also acknowledge that salvation is in Him alone. And that you claim Him as your Savior and your God, personal. Di lang kay, yes, your God, but you are my God. Model repentance. Ikaduha, una, i-recognize nimo kinsa ang Dios. Ikaduha, recognize how sinful sin is. I-recognize unsa ka grabe ang sala. Diyang mahumana ka og ila sa Dios. Now, atong ikumpisal ang atong sala. Atong ikumpisal ang atong nabuhat, unsay atong nabuhat nga salaod ngadto sa Dios. O diri sa prayer sa Israel, ilag yung gihatag ang tanad, unsay ilang nahimo batok sa Dios. Ilang gi-admit ang ilang false worship
Ang ilang worship, dili gyud to tinuod ug dili to insakto ang ilang pagsimba og Dios. Ang ilang worship sa high places is wrong and not true. Morning, truly in vain is salvation hoped for from the hills. Ilang giangkon, nga ang ilang pagsimba sa altar dito sa bukid, dili to insakto, wala to'y pulos. O kung ubang translation, inyong basahon, nag-refer sa ilang pag-engage nining prostitution, part sa worship. Ang ilang part sa worship morning physical intimacy with other people. They acknowledge that. In vain is salvation hoped for from the hills. From the multitude of mountains, ilang giangkon, daghan kayong mga bukid, naghimo sila altar. Sa daghang mga bukid sila naghimo silang mga malaway, nga gihimo nga sa ilang una-una, they're serving the god of fertility, their father or their mother. They acknowledge that. It's vain, it's nothing. It adds nothing to their spiritual status or state. See? Ikatulo, God's people confess how costly sin has been. Kumpisa usab ang effect sa sin. Verse 24, ano siya? Idol worship, abusive. Panahon pa sa Old Testament, ang pag-worship og idols, abusive kayo. See? Makadamage sa tao nga nagsimba og Dios. Sa case sa Israel, affected ang ilang mga flocks o herds, and even their own children. Ang kahago sa ilang mga amahan, sukad pa sa bata pa ni sila, na nasayang ang kahago sa ilang amahan. Buto sabot, naghago ang ilang amahan sa ilang pag-uma. Naghago ang ilang mga amahan pagpadako nila. Nasayang lang kay ang ilang giuma o ang ilang mga anak gi-offer raman ining false idols. And they acknowledge it sa ilang pag-repent. Og morning, shame has devoured. Kay grabe man ang ilang idol worship. Nahurot, na-consume. Daghan kaayo ang na-consume mga animals nila and even their sons and their daughters. Ilang mga anak, ilang gipatay, gihalad silang Diyos. Wala man tingalin ni karon kaning pag-offer og anak, but morning clear, idol worship is abusive sa naghimo ni anak. Og angay na i-acknowledge, it's costly. When we go to chapter 7, may sigutan niya ni nato ang ilang pag-offer nining ilang mga anak. Morning humiliated yun sila sa ilang sala. Verse 25, we lie down in our shame. Nauwaw yun sila sa dihang nakarealize, and this is a prophecy. Karealize sila sa ilang sayop. Dakong sayop ang pag-offer og halad, mga mananap og ilang anak sa mga Diyos. O gilabihan ang ilang kauwaw sa diyang nakarealize sila, di man dayto insakto, kay di man to tinuod nga Dios ang ilang gihalaran. We lie down in our shame, and our reproach cover us. Ipatabon ka nato ang atong kagubot. Dili kayo, sakmay sa do, reproach, kauwaw. Gikan pa sa ilang pagkabata, from our youth even to this day, and have not obeyed the voice of the Lord.
Ilang gi-acknowledge. Wa gid sila magsunod sa Dios. Ilang gi-acknowledge ang ilang gihimo, gi-acknowledge ang ilang sayop, ilang gi-acknowledge ang sin as sin. You see, sa ilang pagpaghilak, we should take note because there's a difference. Na ay difference sa paghilak ni anang tungod kay sakit ang consequence, na apoy difference ni anang naghilak ka tungod kay sayop ang imong gihimo. Si ato nang bantayan kung kita maghinulsol. Ning hilak ba kita tungod kay sakit ang consequence? Or ning hilak ta kay tinud-anay ta naghinulsol sa atong gibuhat nga sayop? Now here, they realize their sin, they acknowledge their sin, they acknowledge the gravity of their sin, they acknowledge sa ilang gipang buhat nga sayop to atubangan sa Dios. Ngawa sila mosunod sa Dios. And then ila pong gi-acknowledge nga gikan pa sa ilang amahan kini nga sala ug nga angay putlo na sa ilang ang generation. 25. We and our fathers from our youth even to this day, we have sinned against the Lord our God, we and our fathers. Ilang gi-acknowledge nga even ang nag-una nila nga mga katigulangan naay sayop nga nahimo. Ug para maputol to, gi-acknowledge nila dili lang ang ilang sayop kundi ang sayop ang sala pa sa nanguna nila nga ilang gisunod nga practice. Og mao nang angay undangon kana nga practice kay dili man insakto. Na sila'y practice nga gipadayon, gikan pa silang mga amahan, naghinulso sila naka-realize, undangon tani, kay sayop man ni, nangay slag pasaylo sa Ginoo. Ginoo, sukad pas among amahan, kini nga gibuhat, sayop di ay, among gibuhat pasaylo ami. That's part sa pagpasaylo. Para maundang, angay i-acknowledge, kung kana gikan pas katigulangan, nga practice, nya sayop, angay undangon og angay i-acknowledge nato sa Ginoo nga sayop kana siya. Dili man lalim ang paghinulsol, but the words nining confession sa mga Israelites nagtudlo kanato nga ang Ginoo ang Dios willing gyud mo pasaylo bisan pa mag nakahimo kitag pinaka worst nga sin. Nagpabilin ang iyang invitation sa matag usa, return, faithless people. Even them that murdered their children, nag-ingon gihapon ng Ginoo, return, faithless people. To close, kamusta man igsoon ang imong kadugtungan sa Dios? Hinaot ko, sama ni mga Israelites, maabot ng unta sa point sa imong kinabuhi nga ang kuno nimo, kinsa ang Dios, diha lamang kaniya ang tinuod nga kaluwasan, o nga ikumpisal nimo ang imong sala, ang imong nabuhat. And then ang Ginoo, siya man nagsaad, kung kita mutawag kaniya my Father, o dili na kita mubiya kaniya, iyang hatagan sa iyang panalangin. Ang Ginoo nagsaad, ang Ginoo dili mo pakyas o dili mo bakwi. Let us pray. Father, thank you for your great grace and mercy. Even this sinful, faithless Israel, your invitation remains. If we return to you and repent, Lord God, you will accept us. How great is your love, Lord. So Lord, thank you for this new life. Kami nga nadugtong diha nimo. Salamat sa bagong kinabuhi ug nga aduna kami kasiguruhan o Dios sa unahan. Din mamatay man namong lawas apan Ginoo magpabilin kaming hatagan sa saktong panahon imong alisdan namong lawas ni anang lawas nga mahimayaon. But Lord, sa among mga
igsunan, minahas kinabuhi, galang, wala pa madugtong, dahil kanimo kami nagpadayon og ampo. Let your mercy overflow in their lives, that they will realize, Lord, you're still inviting people to come to you, to acknowledge you as God, and to acknowledge that only in you is salvation found, and in no one else, in no one else. And so, Lord, help us to proclaim the truth, that you are God, that you're the Savior of the world. In Jesus' name we pray. Amen.